Alam mo ba na ang banyo ay hindi lang basta lugar para sa kalinisan? Sa maraming paniniwala at maging sa Feng Shui, ito ang isa sa mga lugar sa bahay na may pinakamamabigat na enerhiya. Dito nagtatagpo ang tubig, dumi at enerhiya ng katawan. At kung hindi mo ito nababantayan, maaaring dito rin nag-uumpisa ang malas sa buhay mo. Pero ang mas nakakatakot, baka may mga bagay ka na sa banyo na matagal nang nagdadala ng malas at hindi mo man lang napapansin. Una, basag na salamin. May basag ka bang salamin sa banyo? Kung oo, hindi ito simpleng sira lang. Sa paniniwala ng marami, ang salamin ay sumasalamin, hindi lang ng itsura mo, kundi pati ng iyong enerhiya at kaluluwa. Kapag ito ay basag, or kahit man lang may crack, parang hinahati rin nito ang iyong swerte. Mas malala pa, sinasabing ang basag na salamin ay maaaring maging daan ng negatibong enerhiya o kahit mga hindi nakikitang nilalang. Kaya kung napapansin mong madalas kang malas, pagod o parang laging may mabigat na pakiramdam, subukan mong silipin ang salamin mo. Baka hindi lang ikaw ang nakatingin dito. Pangalawa, baradong drain. Napapansin mo ba na mabagal ang daloy ng tubig sa iyong drain? Dahil may nakabara. Sa Feng Shui, ang tubig ay simbolo ng pera at swerte. Kapag ito ay bumabara, ibig sabihin bumabara rin ang pagpasok ng biyaya sa iyong buhay. Pero mas nakakatakot na paniniwala. Ang baradong drain daw ay paboritong tirahan ng stagnant energy. Mga enerhiyang hindi gumagalaw, hindi umaalis. At kung minsan, hindi nag-iisa. May mga nagsasabing kapag madalas kang makarinig ng kakaibang tunog mula sa drain, parang may bumubulong o kumakatok. Huwag mong bastang baliwalain. Hindi lahat ng nasa ilalim ay tubig lang. Kaya ang inyong mga sahig sa banyo, kung barado na yan, linisin nyo po yung mga may mga buhok-buhok dyan o kaya madumi dyan, talagang lagi nyo dapat nililinis yan. Pangtatlo ay ang maduming shower curtain o kurtina. Kung ang inyong banyo ay may shower curtain, ang kurtina sa banyo madalas napapabayaan. May amag, may mancha at minsan may kakaibang amoy. Dahil sa pagliligo natin, tumatalsik ang amoy natin sa ating mga kurtina. Pero yung marami sa atin, binabaliwala lang yan, pinapabayaan lang. Ayon sa paniniwala, ang mga madidilim at maruruming tela ay sumisipsip ng negatibong enerhiya. Parang espongha, pero malas ang iniipon. Kapag hindi ito nililinis o pinapalitan, unti-unti nitong binabalot ang iyong aura. At may mga kwento pa nga na kapag gabi at gumagalaw ang kurtina kahit walang hangin, baka hindi lang ito dahil sa hangin. Pang-apat ay ang simple lang ito pero madalas nakakalimutan. Ang toilet set na laging bukas. Sa Feng Shui, ito ay parang butas kung saan lumalabas ang swerte. Ibig sabihin, bawat araw na bukas ito, unti-unting umaalis ang magandang enerhiya sa iyong buhay. Pero may mga isa pang paniniwala na mas nakakatakot. Ang bukas na toilet set ay parang paanyaya, isang bukas na pinto para sa mga bagay na hindi mo gustong pumasok sa iyong tahanan. Kaya kung minsan nakakaramdam ka ng kakaibang presensya sa banyo, tanungin mo ang sarili mo, may naiwan ka bang bukas? O kung marami sa atin ang may mga toilet bowl na walang sarado, walang takip. Pero dapat po lagyan po natin ng takip yan kahit man lang planggana. Yan, pwede po nating takipan, wag po nating hayaang laging naka-open yan. Maliban lang kung yan mga public toilet, pero kung sa ating bahay, kailangan po laging may takip. Panglima, mga lumang gamit at walang buhay na halaman. May mga lumang bote ka ba?
o sirang gamit o patay na halaman. Ang mga ito ay simbolo ng dead energy. Kapag naiipon sa banyo, nagiging tambakan ito ng malas. Ang patay na halaman lalo na ay indikasyon ng paghina ng buhay at swerte. At sa ilang paniniwala, ang mga lugar na puno ng patay na enerhiya ay mas madaling lapitan ng kung anumang nilalang ang naghahanap ng tirahan. Pang-anim or dagdag pa rito, ang laging bukas na pinto ng banyo. May isa pang bagay na madalas baliwalain, pero isa sa pinakadelikado sa enerhiya ng iyong tahanan. Ito ay ang laging bukas na pinto ng banyo. Sa Feng Shui at sa mga lumang paniniwala, ang banyo ay hindi lang lugar ng dumi. Ito rin ay lagusan ng negatibong enerhiya. At kapag ang pinto nito ay laging bukas, parang hinahayaan mong kumalat ang malas sa buong bahay. Isipin mo ito, bawat bukas ng pinto, parang may lumalabas na hindi mo nakikita. Hindi mo man marinig, hindi mo man maramdaman agad, pero unti-unti nitong binabalot ang iyong tahanan. May mga nagsasabing kapag madalas bukas ang pinto ng banyo, mapapansin mong parang bumibigat ang pakiramdam sa loob ng bahay. Madaling mag-away ang pamilya, biglang nagkakaroon ng problema sa pera at tila sunod-sunod ang malas. Pero ang mas nakakatakot, ang bukas na pinto ay hindi lang daan palabas ng swerte. Ito rin ay daan papasok. At kung anumang enerhiya ang naghahanap ng lugar na matitirhan, kaya kung minsan bigla lang napapatingin sa banyo kahit walang dahilan, parang may humihila ng atensyon mo. Baka may nakatingin na rin mula sa loob. Kaya ito ang paraan para hindi laging nakabukas ang inyong banyo. Kung hindi mo maisara ang pinto ng banyo, huwag mo itong pabayaan na bukas lang. Maglagay ka ng kurtina. Gaya nitong sa amin, lagi kaming may kurtina kahit may pinto yung aming banyo. Nilalagyan ko po ito ng kurtina kasi minsan nakakalimutan isarado at lalong-lalo na po may alaga po kaming mga pusa, kaya dito po sila nagdudumi sa banyo, yung aming pusa at saka aso, kaya kailangan talaga ma-open yung aming pintuan ng banyo. Kaya ang ginagawa ko para hindi nakabukas ay nilalagyan ko talaga yan ng kurtina. Ang kurtina ay hindi lang ito simpleng dekorasyon. Ang kurtina ay nagsisilbing harang, isang tabing na pumipigil sa paglabas ng malas at sa pagpasok ng negatibong enerhiya. Pero tandaan mo, ang kurtina ay dapat malinis, dapat maayos at hindi punit-punit o madilim. Dahil kung ang ilalagay mo ay marumi o luma, imbis na proteksyon, baka ito pa ang maging imbakan ng malas. May mga kwento pa nga na sa mga bahay na may kurtinang laging gumagalaw, kahit walang hangin, doon nagsisimulang maramdaman ang kakaibang presensya. Kaya kung mapapansin mong gumagalaw ito sa gabi, kahit sarado ang bintana, huwag mo agad lapitan. Mga ka-Clover, hindi po ito pananakot, kundi ito po ang totoong mangyayari kapag ang inyong banyo ay laging bukas at walang kurtina. At kung kayo naman ay may kurtina, ay kailangan laging malinis. Ang pito ay ang pinto ng banyo na nakatapat sa hapagkainan. Ngayon, ito ang isa sa pinakadelikado sa lahat. Ang pinto ng banyo na nakatapat sa lamesa o hapagkainan. Sa Feng Shui, ang hapagkainan ay simbolo ng kasaganaan, pagkain at biyaya ng pamilya. Pero kung ito ay direktang nakaharap sa banyo, parang hinahalo mo ang malinis sa marumi. Ibig sabihin, ang enerhiya ng dumi at malas mula sa banyo, direktang pumapasok sa lugar kung saan kayo kumakain. Ano ang epekto nito? Unti-unting mawawala ang swerte sa pagkain. Maaring mawala ng gana ang pamilya, magkaroon ng problema sa kalusugan, o kaya'y hindi magtagal ang pera sa bahay. Pero may mas malalim pang paniniwala.
Kapag kumakain ka habang bukas ang pinto ng banyo sa tapat mo, parang may ibang nakikisalo. Hindi mo man sila nakikita, pero nararamdaman mo minsan yung biglang panlalamig o pakiramdam na parang may nakatingin habang ikaw ay kumakain. At ang mas nakakatakot, hindi sila basta umaalis. So ano ang solusyon? Kortina bilang proteksyon? Kung hindi mo maiwasan ang ganitong ayos ng bahay, may paraan pa rin para maprotektahan ang iyong sarili. Maglagay ng kortina sa pagitan ng banyo at hapagkainan. Siguraduhin na ito ay maliwanag ang kulay, puti, beige o light na kulay na sumisimbolo ng kalinisan. Basta light, okay na po yan. Pwede rin naman light gray kapares itong sa akin. Basta wag lang po yung kulay black or mga dark brown. Ito ay magsisilbing panangga. Isang pader laban sa pagdaloy ng malas. Pero tandaan, hindi sapat ang basta paglalagay lang. Kailangan mo itong alagaan, linisin, palitan kapag luma na. Dahil kung pababayaan mo rin ito, baka sa halip na proteksyon, ito pa ang maging tulay. Sa huli, ang bahay mo ay dapat maging lugar ng kapayapaan, hindi ng takot. Pero kung may mga bagay kang pinapabayaan lalo na sa banyo, baka hindi mo napapansin. Unti-unti nang naaapektuhan ang buong buhay mo. Ang bukas na pinto, ang maling pwesto, ang mga bagay na akala mo ay maliit lang, lahat ng ito ay may epekto. At minsan, ang malas ay hindi agad nagpapakita. Tahimik lang itong pumapasok, nagmamasid, naghihintay. Hanggang sa isang araw, mararamdaman mo na lang na may mali. At kapag nararamdaman mo na iyon, baka huli na para isara ang pinto. At ito rin ang isa pa sa pinaka-delikado, ang toilet bowl. May isa pang bagay sa banyo na madalas nating ginagamit araw-araw. Pero minsan nakakalimutan nating bigyan ng tamang pansin. Ito ay ang toilet bowl o inidoro. Sa feng shui at sa maraming paniniwala, ang inidoro ay isa sa pinakamabigat na pinanggalingan ng negatibong enerhiya sa bahay. Dahil dito naiipon ang dumi. Dito inilalabas ang mga bagay na hindi na kailangan ng katawan. Pero kapag ito ay marumi, may mancha o may mabahong amoy, hindi lang ito usapin ng kalinisan. Ito ay nagiging imbakan ng malas. Isipin mo ito, araw-araw mong ginagamit. Pero kung ito ay madumi, nanggigitata o akala mo ay naninilaw na, parang paulit-ulit mong inaanyayahan ang negatibong enerhiya sa iyong buhay. Ano ang dulot nito? Una, pagbagal ng swerte. Parang ang lahat ng plano mo laging may sagabal. Kung may darating na oportunidad, pero hindi natutuloy. Ikalawa, problema sa kalusugan. Hindi lang pisikal kundi pati emosyonal. Mapapansin mong madali kang mapagod, mairita o mawalan ng gana. Ikatlo, problema sa pera. Sa feng shui, ang tubig ay simbolo ng yaman at ang maruming inidoro ay sumisira sa daloy nito. Pero ang mas nakakatakot, may mga paniniwala na ang maruming inidoro ay nagiging paboritong tambayan ng mabibigat na enerhiya. Mga enerhiyang hindi mo nakikita pero ramdam mo kapag mag-isa ka lang sa banyo. Kaya kung napapansin mong ang iyong inidoro ay madalas marumi, huwag mo itong baliwalain. Linisin ito, panatilihing mabango at siguraduhing maayos ang daloy ng tubig. At huwag kalimutan, isara ang takip nito kapag hindi ginagamit. Ang banyo ay lugar ng paglilinis, pero kung napapabayaan mo ito, maaaring itong maging lugar kung saan nagsisimula ang malas. Kaya sa susunod na pumasok ka sa banyo, tumingin kang mabuti, hindi lang sa paligid, kundi sa pakiramdam mo. Dahil minsan, ang dumi na hindi mo nililinis ay hindi lang nakikita, ito ay nararamdaman.